Upo muna, upo. Good morning sa magandang panahon. Sa ating dakilang Ama na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. Sa kanyang mga kantabay na spiritual division. Sa lahat ng naririto ngayon. At sa ating mga taga-subaybay na nandyan sa Quezon, sa pamilyang Cruz, at sa kanyang mga anak. Good morning! So, narito naman tayo sa araw na ito upang tuparin ang kautusan ng Diyos na kung saan ipangilin ang araw ng Sabado at siya'y papurihang, sambahin, pasalamatan, parangalan at dakilain. So, maliwanag na kailangan sambahin natin ang Diyos sa araw ng Sabado. So, bago pala ang lahat, shout out sa mga taga-subaybay, mga nakikinig, at mga kapatid natin na naghahangad ng kaligtasan. So, ang topic natin ngayon na ating tutunghayan tungkol sa muling pagparito ng Kristo. Tandaan natin na ang lahat ng mananampalatayang Kristiyano hinihintay ang pagbalik ng Kristo. So, ang tanong, paano ba magaganap ang muling pagparito ng Kristo? So, yun yung ating tutunghayan at aaralin at ihahayag sa mga araw na ito. Na ating babasahin muna yung mga kailangan malaman ng tao na ang mga panahon pala at ang nakalipas na mga taon at hanggang sa kasalukuyang panahon ay mga bagay na kailangan maganap sa pamamagitan ng panukala ng Diyos. Tunghayan natin ang nakasulat sa mga ngaral. Sa mga ngaral 3:14. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangan idagdag. Wala nang dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang pangyayari. So mga kapatid, itong talatang ating binasa ay tumutukoy na kung ano ang naganap noong unang panahon at sa kasalukuyang panahon ay nangyari na noon. So ang ating topic dahil sa pagbabalik man ng Kristo, tunghayan muna natin yung kapanahunan ni Jesucristo. Ano ba ang naganap sa panahon niya? So, isa pang talata ang ating babasahin para maunawaan natin na ang panukala pala ng Diyos, kung ating titingnan, paulit-ulit lang. Naganap na noon at magaganap ngayon. Ito yung aral naman sa Ecclesiastes 16:24. Makinig ka, anak ko, at pakaisipin mo itong aking sasabihin. Nang ikaw ay matuto at makaunawa, ang ilalahad ko'y mga aral na di mababago.
ang ipakikilala ko sa iyo'y buong katotohanan. Nang lalangin ng Panginoon ang mga unang nilikha, kapag dakay binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang tungkulin. Itinakda na niya ang kanilang gagampanan, buhat sa simula hanggang sa wakas ng mga panahon. So maliwanag mga kapatid na ang lahat ng bagay, ang lahat ng mga kaantabay ng Diyos sa unang panahon, yung ating pinag-aralan na tagong karunungan ng Diyos, na ang lahat ng mga espiritu kanyang nilalang, yung mga kantabay niya, na spiritual division, mayroon na kanya-kanyang tungkulin. Mayroon na naitakda na dapat nilang gampanan, maging sa unang panahon hanggang sa kasalukuyang panahon. Na hindi pwedeng hindi maganap ang lahat. Kailangan mangyari. Kaya nga sinasabi na ang nangyari noong unang panahon, mangyayari ngayong huling panahon. Pabalik-balik lang ang kaganapan. Hindi pwedeng baguhin. Dahil yun ay panukala ng Diyos. So tunghayan natin, ano ba ang nangyari sa panahon ni Jesucristo? Sa panahon ni Jesucristo, bago siya ipinanganak, mayroon tatlong matatalino o hari na sa silangan nagmula. Sila'y binigyan ng karunungan ng Diyos upang malaman nila na mayroon isang isisilang sa bandang gitnang silangan na isang Kristo o isang uutusan ng Diyos Ama na siyang maghahari ng bansang Israel. Yung bansang Israel ay yung lahi ni Jacob. Hindi yung Israel na yun. Yung Israel na tinutukoy dito, yung kay Jacob pinagmulan, yung 12 kabanay ni Jacob. Na nang mangyari yung pagsilang kay Jesucristo, yung tatlong hari naglakbay na yun. Dahil mayroong ibinigay ang mga anghel na inutusan ng Diyos sa tatlong hari na mayroon palatandaan na ibinigay yung anghel sa tatlong hari na isang bituin. Bituin ang kanilang ibinigay na palatandaan ng anghel sa tatlong hari. Na kung saan kung ating titingnan mga kapatid, mga taga-subaybay, mga taga-pakinig, ang bansang Israel ay mayroong watawat na isang star ang kanilang watawat. Star yung tala, yung ano bang ibang katawagan? Bituin. Yung bituin na yun ay nasa watawat ng Israel. Na kung saan yun ang ibinigay na palatandaan ng anghel sa tatlong hari. Na kung saan sinasabi dito, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahonan ni Haring Herodes. So sa panahon na yon, si Haring Herodes ang hari sa Judea. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. So yung mga pantas na yun ay nagmula sa silangan at nagtanong-tanong doon nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. So ang ibig sabihin, si Jesucristo na yung tinutukoy. Nagtanong na kung ating titingnan, yung ayon sa mga ibang katuruan na yung bituin daw, ayon sa kanila na nakita sa langit, yun ang naging gabay ng tatlong pantas o tatlong hari. Na kung ating tingnan, bakit pa nagtanong doon sa mga alagad ni Haring Herodes? Kung totoong yun, literal talaga na bituin sa langit yung naggabay sa kanila. So, hindi na magtatanong sa mga tauhan ni Herodes, kung hindi didiretso na doon sa kung saan ipinanganak yung
Kristo. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. So nakita na sa silangan. So ibig sabihin, alam nila na mayroon sa gitnang silangan na isang bituin na kung saan ito pala yung watawat ng Israel. Pwede natin i-search kung ano talaga yung watawat ng Israel. Doon makikita natin na may isang tala o bituin na sa gitna ng kanilang watawat. So, ang mga ibang mananampalataya kasi, ginagawa nilang literal. So, yun yung tunay na katuruan, mga kapatid. Na si mismo nga, si Haring Herodes, nagtaka siya, nabigla siya na mayroon palang isisilang na hari sa kanilang bansa. Kaya inutusan yung tatlong hari na hanapin na lang yung batang isinilang. At ito nga ang nangyari. Sabi ko, nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas. At itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungo sa Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at itanong, inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin, upang ako may makapagsamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan. So yung tala, nakita na nila sa silangan. Kaya noong panahon na yon, ipinakita ng anghel yung palatandaan na yon na tala o yung bituin. So sa madaling salita, natagpuan nila yung bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyan at mira. So yun yung kasaysayan sa panahon ni Jesucristo. Na yung palatandaan na tala ay yun pala yung watawat ng Israel. So sa madaling salita, kung ano ang nangyari noong panahon ni Jesucristo, ganun din ang mangyayari sa kanyang pagbabalik. Mayroon ding talang magaganap na palatandaan. So kung watawat doon ang palatandaan, siyempre hindi man pwede ibahin. Watawat din ang magiging palatandaan sa kanyang pagbabalik. So, yun yung ating tatalakayin ngayong umaga. So, nangyari sa panahon ni Jesucristo na naisilang siya at nagkaroon na siya ng kaisipan o naging binata na siya, pinag-aral siya ni Jose sa Tagong Karunungan. Tagong Karunungan kasi si Jose ay mayroon silang grupo na tinatawag na isini. Nag-aaral sila ng mataas na antas ng espiritual. So, maliban kay Jose, sa kanyang ama, tinuruan din siya ni Mateo ng karunungan. Maliban kay Mateo, tinuruan din siya ni Marcos ng Tagong Karunungan. Nang siya ay nagbibinata na, nag-mission siya, dumayo siya sa India. Sa India, doon siya nag-aral ng white magic. Kasi dalawa ang magic. May black magic at may white magic. Yung white magic ay nagmumula sa Diyos. Yung black magic ay nagmumula sa Diablo. So,
pinag-aralan niya. Doon niya natutunan ang mga karunungan ni Moises sa India. Kasi si Moises, kung titingnan natin, di ba? Yung magic yung tungkol niya ginawang ahas. Yung dagat, ginawa niyang dugo. Yung pagpaulan ng mga balang, pagpaulan ng maraming palaka, pagpaulan ng malalaking tipak ng yelo, pagdagsa ng mga niknik o ano pa mang salot na ikinagimbal ng Ehipto, ng hari ng Ehipto, upang mapalaya lang yung mga Israelita. Dahil ang mga Israelita noon ay naging alipin more or less 400 years sa hari ng Ehipto. Na kung ating babalikan yung ating kasaysayan, kung anong nangyari doon sa panahon sa mga Israelita, ganun din ang nangyari sa atin dito sa Pilipinas. More or less 400 years tayo inalipin ng Espanyol, ng mga dayuhan. Di ba? Kung ano ang naganap noon, nangyari ngayon sa ating bansa. Kaya paulit-ulit lang ang mga kaganapan. Mga kapatid, ito yung aral na dapat nating malaman. Kasi yung ating tinatalakay ngayon kung paano babalik ang Kristo. So sa madaling salita, nang matuto na si Kristo ng white magic at tagong karunungan ng Diyos, umuwi na siya sa Jerusalem. Doon na nagsimula ang kanyang misyon. So bago siya magsimula, nagpabautismo siya muna kay Juan Bautista. Isang palatandaan na ang Diyos ay para sumakanya ang Espiritu ng Diyos. Nang mabautisman siya ni Juan Bautista. Na si Juan o si Jesucristo, nagpabautismo dahil ang pagbautismo ni Juan Bautista ng tao ay pag-alis at pagtalikod sa kasalanan. So si Jesucristo, ibig sabihin, marami din siyang mga kasalanan na nagawa. Kaya nagpabautismo siya kay Juan Bautista upang malinis at tumalikod siya sa kanyang mga kasalanan. Doon nagsimula ang misyon ni Jesucristo nang mabautisman siya dahil sumasa kanya na ang Espiritu ng Diyos. Yung nag-iisang anak ng malaking Diyos, yung nag-iisa, yung bugtong na anak. Yung bugtong na anak, hindi yung tao yun, hindi Espiritu yun na nagmula sa malaking Diyos. Kung walang iba, yung bugtong na anak, yun si Yahweh, si Jehovah, o si El Shaddai, o sino pa mang mga pangalan na lumabas sa ating mga ninuno. Sinamba ng ating mga ninuno. So, iisa lang yon, yung bugtong na anak yon, dahil yung malaking Diyos, ang bugtong na anak lang ang nakakakilala sa kanya. Di ba? Kung ano ang Diyos, ganoon din yung anak. Di ba? Ang sabi ni Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. So, yun. Nang mangyari yon, nagmisyon na siya. Ang unang niyang ginawa, nanggamot siya. Habang siya nanggagamot, nangangaral. Nagpagaling siya ng anumang uring sakit sa panahon niya. At nangangaral siya tungkol sa paghari ng Diyos. Tungkol sa pagiging matuwid, tungkol sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Nang malapit na ang kanyang pagbuhis ng buhay, bago siya magbuhis ng buhay, mayroon siyang maginawa na ang ibig sabihin, ang ginawa ni Jesucristo noon ay 3 karakter ang kanyang ginampanan. Kristong Ama, Kristong Anak, at Kristong Espiritu Santo. Na ating mababasa dito sa Mateo 28. Ano ba ang sabi niya sa kanyang mga alagad? Ito,
Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kailan magtatapos ang sanlibutan? Dito magtatapos ang panukala ng Diyos sa silangan. Hindi ang sanlibutan ang matatapos, hindi yung kanyang panukala. Matatapos ang kasamaan ng sanlibutan. Ang tao ang lilipulin. Yung tao na lilipulin yun yung mga masasama. At ititira yung mga pinili niya. So sa panahon na yon, kung titingnan natin yung istorya ni Jesucristo, nang ibuhis niya ang kanyang buhay, ito nga yung kanyang binanggit bago siya umalis, na kailangan bautismuhan yung lahat ng bansa sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Na itong Ama at Anak at Espiritu Santo, ito yung Santissima Trinidad, na mayroon mga grupo dito na naniwala. Yung Santissima Trinidad, ito yung Holy Trinity. Ito yung tatlong persona ng Diyos, na hindi ibig sabihin na tatlo ang Diyos. Itong tatlong ito, katawan ng tao, ito, person eh. So ito sila, ginagabayan ng bugtong na anak. Yung bugtong na anak, yung gumagabay sa tatlong ito. Yung bugtong na anak ng Diyos. Kasi ang Diyos ay espiritu man. Hindi man pwede manganak ng tao. Ang ipinanganak ng Ama ay espiritu. Yun yung bugtong na anak niya na sumasa tatlong persona. Pero hindi sabay itong tatlong persona na mag-i-exist. May kanya-kanya silang panahon. Ang Diyos Ama ay maunang mag-exist. Ang pangalawang persona, ito yung bugtong na anak. At ang pangatlong persona, ito yung Espiritu Santo. Na ating tatalakay na sinasabi nga, kasi si Jesucristo ay sinamba doon sa Jerusalem. So, may sinasabi dito sa Juan 4:21. Juan 4:21. Ano ba ang pagsasabi dito? So, basahin natin. Ito ang pagsasabi. Ano ba yun? Tama ba ito? Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi nasa bundok na ito. So yung bundok na tinutukoy dito, ito yung bundok ng Sion sa Jerusalem. Ito yung bundok na sumamba si Haring David. At sa Jerusalem, sabi niyo, bundok na ito at sa Jerusalem, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu Santo, sa Espiritu at sa katotohanan. So yung pagsamba pala na tunay, kailangan sambahin natin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. So ano ba itong katotohanan? Ito yung katawan. Kasi yung katotohanan, yung nakikita natin. Pag hindi natin nakikita, hindi katotohanan yun. Dahil ang Espiritu ay hindi nakikita, gagamit siya ng katawan. Na walang iba, kundi sa panahon ni si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. So sa huling panahon, kailangan lumabas yung tatlong persona.
na kung ating mararapatin, sinasabi dito, tunghayan natin yung sinasabi sa Isaiah 46:9. Dili-dilihin ninyo ang matagal ng nakaraan. Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos. At liban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inahayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang lawin at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsabi nito at tiyak na matutupad. So sa madaling salita, mga kapatid, si Jesucristo nagsabi rin na babalik siya. Ito yun. Ito yung mandirigma sa silangan. Ito yung kanyang gagawing katawan. Ha? Maliwanag ba? So ano ang sinasabi dito sa ating tatalakayin? Na kung may palatandaan noon sa panahon ni Jesucristo sa kanyang pagsilang na bituhin, tiyak na sa kanyang pagbabalik mayroon din palatandaan na bituin. Mga kapatid, napakahiwaga ang tinatalakay natin ito. Napakalalim na hiwaga. Dahil kung titingnan natin, ang ating pambansang watawat ay na idisenyo ni ang una nating presidente si Emilio Aguinaldo. May 3 bituin, may 1 araw, at mayroong 4 na kulay. Dilaw, puti, blue, pula. So sa madaling salita, mga kapatid, ito yung tinutukoy na muling magaganap sa huling panahon. Kung mayroon man isang bituin doon sa pagsilang kay Jesucristo, dahil bakit isa lang ang bituin? Dahil iisa sa 3 karakter ang kanyang ginapanan. Ngayon naman, itong 3 bituin, 3 karakter sa 3 katawan. 3 katawan. Katawan ng Kristong Ama, katawan ng Kristong Anak, at katawan ng Kristong Espiritu Santo. Ito yung palatandaan na tinutukoy natin ngayon itong ating watawat. 3 bituin, 3 persona, Santisima Trinidad, Trinity ng kakatawanin ng bugtong na anak na espiritu dito sa ating bansang Pilipinas. So napakapalad natin mga kababayan nating mga Pilipino. Napakapalad natin dahil ang ating pambansang awit, ang pamagat ay lupang hinirang. Hindi nabigyan ito ng mga magigiting nating mga namumuno, maging ang ating mga tagapagturong mga teacher. Ano ba talaga ang napakalaking hiwaga ng ating watawat? Na mayroon mang ibinigay yung mga teacher na ang 3 bituin, ito yung Luzon, Visayas, at Mindanao. So sa likod pala nito, sa espiritual na kahulugan, ito pala yung 3 persona ng Diyos. Ito yung Trinity, ito yung Santisima Trinidad, ito yung Kristong Ama, Kristong Anak, Kristong Espiritu Santo. Mga giliw kong tagapanood, tagapakinig, unawain natin ngayon itong ating tinatalakay para maunawaan natin na ang pagbabalik pala ng Kristo hindi yung makikita sa kalawakan o sa ulap. Dahil may sinasabi si Jesucristo, tunghayan natin. Sa pahayag 16:15, ito ang sabi, makinig kayo, ako'y darating na gaya ng magnanakaw.
Mapalad ang nanatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa madla. So sa madaling salita, mga kapatid, ang pagbalik ng Kristo gaya ng isang magnanakaw. Kung makikita siya sa alapaap, ay hindi magiging tugma yung nakasulat sa kung makikita siya sa alapaap. Dahil ang sinasabi nga na darating ang Kristo na kagaya ng isang magnanakaw. Ang magnanakaw ba ay nagpapakilala? Nagsasabi man siya na darating ako dyan, ganitong araw, ganitong oras, ganitong panahon? Hindi. Dahil ang magnanakaw ay bigla lang sasalakay kapag walang tao. Ganon din yung pagdating ng Kristo. Yung Kristo dito, yung uutusan ng Diyos. Yung uutusan ng Diyos. Ito yung Kristo. Dahil yung Kristo sa salitang Pilipino ay kordero o inutusan. Kasi ang salitang Kristo ay salitang Grego. Ang ibig sabihin, inutusan, tagapagligtas, pinapahira ng langis ang sinumang binibigyan ng tanging gawain. So sa atin, sa salitang Pilipino ay kordero. So itong korderong Ama, korderong Anak, korderong Espiritu Santo, kailangan mag-exist ngayon sa huling panahon. Kaya kung titingnan natin mga kapatid ang ating bansang Pilipinas, maski ang buong mundo, nakakaranas na tayo na ngayon ng parusa ng Diyos. Dahil naririto na, nag-exist na yung Kristong Ama, Kristong Anak, Kristong Espiritu Santo. Naririto na. Hindi lang natin alam dahil kagaya nga ng isang magnanakaw. So tunghayan natin yung Kristong Ama. Sino ba itong Kristong Ama na magiging katawan ng panahon ngayon? Tandaan natin na sa panahon ni Kristo na si Kristo ay nanggamot, nagbuhay ng patay, at nagbuhis ng buhay. So ang unang ginawa ni Kristo kung hindi manggamot. So ganun din ang gagawin ng Kristong Ama. Nasusulat, Exodo 15. 26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. So, sa madaling salita, mga kaibigan, mga kapatid, mga masugid na tagapakinig, yung Ama pala, kung titingnan natin, siya ay manggagamot. So, ano ba ang ginawa ng Kristo sa panahon ni Kristo? Di ba nanggamot siya? Una, nangaral, nagbuhis ng buhay, nagbuhay ng patay. So, yun ang ginawa ng Ama. So, sa madaling salita, sa pagbalik niya, yung kakatawan ng Ama o Kristong Ama ay tiyak na manggagamot muna siya, manggagamot, bubuhay ng patay. Na kung ating matandaan mga kaibigan, mga kapatid, sa noong panahon, year 1965, may isang taong nabantog sa panggagamot sa dakong Mindanao. Tandaan natin mga kapatid na ang Mindanao ipinangako ng Diyos na the Mindanao is the land of promise. Sino nagsabi nito? Si Dr. Jose Rizal. So bakit naging land of promise ang Mindanao? Dahil pala doon unang lilitaw yung Kristong Ama.
Walang ibang nabantog sa panggagamot noon. Isang samahan na ang kanilang leader o ang nagtatag ng samahan niyon, isang manggagamot na walang iba kundi si Divine Master Eclio Idira Sr. o Master Rubin Idira Eclio Sr. Yun yung nabantog sa panggagamot. Nag-aral siya ng tagong karunungan. Nag-aral siya ng astral body. Ibig sabihin ng astral body na ang kanyang katawan, kanyang kaluluwa ay lalabas sa kanyang katawang panlupa. Nag-aral siya sa iba't ibang dako. Lumitaw siya sa Samar, Leyte, sa Mindanao, sa Davao, at nag-aral din siya doon sa ibang bansa sa isang panahon. So, nang matapos siya pag-aral, doon na nag-umpisa siya manggamot. At nagturo siya ng panggagamot, dipinsa, yung Kristong Ama. Nakapagbuhay din siya ng patay sa panahon niya, 1965 hanggang 1987 ang kanyang misyon. Kasi namatay naman siya sa pagdating ng 1987. Doon nabantog ang panggagamot ng ating kapatid na si Master Rubin Idira Eclio Sr. Nagbuhay din siya ng patay. Mayroon siyang mga habilin noon na mga salita na sinasabi niya, the missioner of today will be the master of tomorrow, but one only supreme master. Ang ibig sabihin, kailangan yung magiging master sa sunod ay misyonaryo sa kanyang panahon. Buhay siya, kailangan misyonaryo, pati yung magiging supreme master. So, yung ibig sabihin, si Master Rubin, siya yung tinutukoy sa Biblia na pintuan. Pintuan na dinaraanan ng mga tupa at pastol. Bababasa natin yan, mga kapatid. Dito sa Juan ito na lang. Ito mga kapatid ang sinasabi. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kung hindi umakyat sa di dapat pagdanan ay mga magnanakaw at pulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. So, ibig sabihin yung kailangan yung magiging pastol pala, kasunod niya, sa kanya daraan. Hindi pwedeng hindi dumaan sa pintuan dahil ang Kristong Ama, yun yung pintuan ng Kristong Anak at Kristong Espiritu Santo. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Tandaan natin yung kulungan dito mga kapatid, ito yung organisasyon ng PBMA. Dahil mga tupa yun nandoon. Dahil ang Diyos sumasa kanila sa panahon na yun. Kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. So, ibig sabihin, yung tupa o yung pastol lalabas sa kulungan pag umalis na yung Kristong Ama. Aalis siya doon sa kulungan. So, yung kulungan doon, ito yung PBMA, organisasyon ng PBMA. Kailangan yung Kristong Anak, iba ng kulungan na naman. Sinasabi dito, kaya't muling sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya talabas at magkakatagpo ng pastulan. So napakalinaw mga kapatid na
Yung pastol pala, lalabas doon sa kulungan. At magtatatag naman ng ibang pastolan. Maliwanag mga kapatid. Na sa panahon ni Master Ruben, marami siyang mga habilin. Siya rin yung tinutukoy na binasa natin kanina sa 46 na isang mandirigma sa silangan na parang isang ibong mandaragit. Bakit mandirigma sa silangan? Tandaan natin na siya ay katulad ng kagaya ng isang magnanakaw. Walang nakakaalam na siya pala yung Kristong Ama. Bakit siya mandirigma? Dahil dinigma niya yung lahat ng uri ng karamdaman. Pinagaling niya ang lahat ng na ginamot ng kanyang mga misyonaryo-misyonarya. Naging full power sa panahon ni Master Ben yung panggagamot. Binigyan ng kapangyarihan ang lahat ng mga manggagamot sa panahon na yun. So, yun ang nangyari at bumuhay din siya ng patay. Katulad ni Jesucristo noong unang panahon. Diba? History repeated itself. Kung ano ang nangyari sa panahon ni Jesucristo, ganun din ang mangyayari sa kanyang pagbabalik. Nawala ang Kristong Ama sa pamamagitan din ng sakit. Namatay siya sa sakit. Dahil kung bakit siya namatay, dahil yung mga ginamot noon ng mga sakit, siya ang umabsorb noon sa kanya lahat napunta. So, yun ang programa ng Diyos eh. So, bakit naman ibong mandaragit? Dahil marami sa ating iba't ibang lugar ng ating bansa ay dinala doon sa kanyang kulungan. Yung kulungan, ito yung lugar na kung saan siya isinilang. Yung San Jose Dinagat, Surigao del Norte. Naging ibong mandaragit siya at isang mandirigma sa silangan. So natapos ang kanyang misyon sa panahon na yon. At bago yan, mayroon pa siyang misyon noon na hindi niya naganap. Kung matatandaan natin mga kapatid, lalo na mga membro ng PBA, marami siyang release baby na ginawa. Yun pala ang hinahanap, may hinahanap siya. Yun pala yung susi ni David. Kaya, hindi pwede pang mangyari sa kanya dahil lilitaw pa yung Kristong Anak. Ano naman ang misyon ng Kristong Anak? So, kailangan itong Kristong Anak galing sa PBMA. Isa siyang misyonaryo. Yung Kristong Espiritu Santo, galing din siya sa PBMA. At hindi pwede siya humiwalay sa Kristong Anak. Kailangan naroroon siya sa Kristong Anak. Kailangan siya ay mananatili doon dahil hindi pwede na alis siya doon dahil hindi matutupad yung nakasulat sa Biblia. So maliliwanagan natin yan ngayon sa ating patuloy na pagbabalita sa atin ngayon ng magandang balita. So ang misyon ng Kristong Anak, nabantog din ito bilang isang mandirigma. Unang nagturo siya sa Manila ng panggagamot at pangdipinsa. Maski yung Kristong Anak nag-aral din, nagturo din ng panggagamot, pangdipinsa. So yung Kristong Anak din nagturo din ng panggagamot at pangdipinsa. Nagturo siya kung paano sumunod sa kautusan ng Diyos at sa kautusan sa lupa, yung kautusan ng ating gobyerno. Maski yung Kristong Ama, ganun din. Nagturo siya sa pagsunod sa batas ng Diyos at batas ng lupa o gobyerno sa kanyang mga tagasunod. So yung Kristong Anak, naging mandirigma siya dahil isa siyang pulis, mandirigma ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Siya isang pulis, legit na pulis
Dinigma niya yung mga masama, mamamatay tao, mga kriminal, mga hold-upper, mga anong uring kasamaan. So, dinigma niya, pinatay niya. Dahil mayroon siyang lisensya kasi batas siya eh. Siya ang tagasunod pagpatupad ng batas. Ay naganap ang kanyang misyon dito na sa Mindanao, sa lugar ng Misamis Oriental, siyudad ng Hingoog. Ito ay may samahan doon na gintong araw noong unang panahon sa 2000 hindi 1998 na yung gintong araw. Oh. So naganap yung leader doon, ito yung mandirigma sa Silangan at Ibong Mandaragit din. Siya si Francisco Roselyn Bagis. Nabantog siya sa pagkikipagdigma sa mga masamang tao. Nagturo siya sa pagtupad ng kautusan ng Diyos, pagtupad sa kautusan ng gobyerno. Nagturo siya ng panggagamot at pangdepensa. At sa kanya lumitaw yung pinaka-asam-asam ng isang institusyon. Marami itong naghahangad, hindi nila maintindihan kung ano itong susi. Literal ba ito na susi? O hindi. So mababasa natin yung susi sa Revelation 3, Ito yung nakasulat. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. Siya na may hawak ng susi ni David. So mayroon palang banal na pinagkakatiwalaan ng Diyos. Siya yung may hawak ng susi ni David. So ibig sabihin, dahil namatay na yung Kristong anak, so ang may hawak nito, yung Kristong Espiritu Santo. Sa kanya lumitaw yung susi ni David. Pag nang lumitaw na yung na-produce na yung susi ni David, sa kanya naganap yung kanyang pagbuhis ng buhay. Namatay siya sa bukid ng Hingoog. Hindi basta-basta ang kanyang matay. Siya ay tinambangan at ang ipinatay sa kanya ay patalim. Tabak. Na nakasulat sa Zacarias 13. Ito ang pagkasabi. Ito ang sinabi ni Yahweh. Tabak kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking pastol. Patayin mo sa upang lipulin ko naman pati maliliit. Malilipol ang ikatlong bahagi ng nanirahan sa lupa. Ikatlong bahagi lamang ang matitira. Ang mga ito ay pararaanin ko sa apoy upang dalisayin tulad ng padalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin namang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan, sasabihin naman nila ako ang kanilang Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, yung Kristong tabak at masasamang tao ang pumatay, siyempre. So, natupad yung sinulat ni Zacarias. Nangalat nga ang mga tupa at ikatlong bahagi na lang natira. At yung ikatlong bahagi, yun yung nagdaranas ng hirap dahil ipaparaanin niya sa apoy. Diba? Na katulad ng ginto at pilak. So sa madaling salita, mga kapatid,
maghirap yung kanyang mga pinili sa pamamagitan ng pagdadalisay. So, walang puwang ang mayaman. So, kailangan maghirap, magtiis upang makamtan ang kaligtasan. So, sa madaling salita, naganap ang Kristong anak. Naging mandirigma siya sa pamamagitan ng paglipol niya ng masamang loob. Naging ibong mandaragit din siya dahil dinala niya ang kanyang mga tupa doon sa kanyang bayang sinilangan sa Hingoog. So natupad yung sinabi ni Dr. Rizal na Mindanao is the land of promise dahil doon niya lilitaw ang tatlong persona at doon din magpapadanak ng dugo upang tubusin ang mga pinili ng Diyos. Nakasulat ito sa Revelation 5. Ito yung nakasulat. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. So sa madaling sagot, yung Kristong anak ay yung para lamang sa ng mga pinili. So, yun ang nangyari mga kapatid ng Kristong anak. Yun yung kanyang misyon na at mapalad ang mga taong naging saksi. Hindi pwedeng walang so, sino ang magiging saksi? Sino ang magpapaliwanag? So, sino ang magpapaliwanag? Ito yung Kristo. Ituloy natin. Medyo naputol. So, sa madaling salita, ang sasabihin ng Espiritu Santo ay magmumula sa anak at ama. So, kailangan yung Espiritu Santo hindi hihiwalay sa ama at anak. Kailangan naroroon siya. Kasi siya yung saksi na buhay. At sinasabi dito sa Revelation 12, kung ating tutunghayan, ang sabi dito, nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. So sila yung naging saksi sa buong pangyayari ng Kristong Ama, Kristong Anak, at Kristong Espiritu Santo. So sa madaling salita, kailangan tong Kristong Espiritu Santo dumaan sa Kristong Ama at Anak. Dahil sinasabi dito sa Juan 16:7. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Sa pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang pagiging matuwid at kung ano ang paghatol ng Diyos. Ito pa, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. So, ibig sabihin, kasama ng anak yung Espiritu Santo. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, nang nasusuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ito pa, yung pinakamabigat dito. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan,
sapagkat hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. So sa madaling salita, mga kapatid, itong Kristong Espiritu Santo hindi matanggap ng sanlibutan. Sino lang ang tatanggap? Ito yung mga nakatala sa aklat ng buhay. Sana isa kayo dyan, mga giliw kong taga-panood, taga-pakinig, mga followers. Sana sa umagang ito, nabigyan ko kayo ng kaunting ilaw o liwanag sa mga bagay-bagay na hindi natin maunawaan tungkol sa pagparito ng Kristo. Tandaan natin na ang pagparito ng Kristo gaya ng isang magnanakaw. Yun yung katotohanan. Walang nagsabi doon, maski sa panahon ni Master Ruben, hindi siya nagsabi na siya yung Kristo. Maski sa panahon ng Master Francisco Baguio Sr., hindi siya nagsabi ng Kristo. Datapwat, nagsabi pa siya, ito yung Kristo. Nagturo pa siya yung Kristo. Di ba? Ganun ang magnanakaw. Hindi siya amin, kung hindi, baka siya yung magnanakaw. Di ba? Natupad? So, sana yung mga nakakarinig ngayon, mabuksan ang kanyang mga puso't isipan dahil yung talatang yon nakasulat dito na magtuturo siya ng ibang Kristo. Hindi siya amin na siya yung Kristo. Mababasa natin yan sa Mateo 24:23. Basahin natin para maunawaan ng mga taga-subaybay. Ang sabi dito, kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas o Kristo o nariyan siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung mari pati ang mga hinirang ng Diyos. Naligaw nga yung iba dahil nagpakita nga ng kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan yung itinurong Kristo. Di ba? Maliwanag mga kapatid. Sana sa mga nanonood ngayon, nakikinig, na maliwanagan ang inyong puso. Na ang panahon ay lumitaw na ang parusa ng Diyos dahil lumabas yung susi. Yung susi kasi yun yung nagbukas ng parusa ng Diyos at karunungan ng Diyos. Siya, di ba, sinasabi doon na ang kordirong pinatay, siya ang karapat-dapat tumanggap ng parangal, kapangyarihan, kadakilaan, kapurihan, at kayamanan. So, sa mga tuhid, kailangan mangyari ang mga bagay na yon. Yung mga tagasunod niya. So, yung Kristong Ama, Kristong Anak, Kristong Espiritu Santo, yung Kristong Espiritu Santo, yun ang hanapin natin, mga kapatid. Pero kung naunawaan ninyo ngayon yung ating sinasabi, alam niyo na kung sino yon, yung Kristong Espiritu Santo. Kung sino nagpapaliwanag ng buong katotohanan, siya yung Kristong Espiritu Santo. Yung tatlong iyon, ginagabayan ng bugtong na anak ng Diyos. Yung Espiritu, hindi yung katawan. Yung bugtong na anak ng Diyos, Espiritu yun. Na siya ang gagabay sa tatlong persona, Kristong Ama, Kristong Anak, Kristong Espiritu Santo. Harinuay mga kapatid, nakapagbigay tayo ngayon ng liwanag sa inyong puso't isipan. Harinuay ang pagpapala ng Diyos at dakilang Ama ay mapasa atin, lalong-lalo sa mga nanonood, nakikinig at sumusubaybay sa ating pagsamba sa araw ng Sabado. Shout out ulit sa mga nakikinig at nanonood, lalong-lalo taga Maynila, sila pamilyang Cruz at pamilyang
Misagal. Good morning.